editor of People's Journal tonight, Tito Leo Bukas. Bukas? Correct. Bukas nila ko ang tanong. Pwede mo ba yun? Actually, ibang pag nag-revive ka ng song, parang tumatatak na parang sa'yo, parang hindi na masyadong nakakalimutan na yung dating kumanta. Lahat of everyday. Ang tanong ko is, anong plano mo ngayon 2014? May magpo-concert ka na ba? Babalik ka ba ulit sa paggawa ng teleserye at gagawa ka ba ng movie o magpo-concentrate ka rin sa pagkanta lang? May 2014 po, dream ko po talaga magkaroon ng sariling concert sa Araneta. Yan po talaga, 2013 pa lang bago matapos yung taon last year, yan po talaga yung pangarap kong magawa na yung taon. So, yan po yung ipinagdadasal ko na sana matupad. Pagkatapos siguro ng bahay ko yung pinapagawa ko, doon ako mag-concentrate. At about naman po sa teleserye or movie po, sa totoo lang po kasi medyo nahirapan din ako pagsabay ng pagkanta ng pag-arte. Alam naman po nila yun. So sabi ko kung mabibigyan ko ulit ng chance, siguro pag-isipan ko po ng mabuti kasi gusto ko rin mag-focus talaga sa music. Kasi nag-umpisa po akong mahalin ng tao sa paggawa ng mga teleserye theme songs. So gusto ko yung magpatuloy na mas makagawa pa po ako ng mga teleserye theme songs na kakantin ko para sa lahat. Ilang percent na ng bahay mo yung katapos? Pakiyan ko naman sa amin kung ito ba yung 5 bedroom? Actually, di ba kung ang kwarto? Kasama po yung sa mga kasama namin sa bahay. May kwarto dun talaga yung tatay ko. Kaya lang ho, nung namatay si papa ko, ginawa lang namin guest room yung kwarto niya, yes po. Tapos, siguro po mga nasa 80% na siya ngayon. Kasi ang plano ko, February 20 po ang maging blessing ng bahay. Kasi third year ko po sa showbiz sa Feb 20. Yun po yung araw na nanalo ako sa Star Tower. So gusto ko isabay po doon. Congrats. Thank you po. Invited naman po kayo. Mag-presto po ulit ako doon. Huwag kayo mag-alala. Housewarming. Malapit na, Feb 20. Grabe. And nasaksihan po natin kung paano dumagundok ang Skydome na napuno ni Angie sa kanyang first major concert. Kaya hindi na nalalayo ang Araneta Coliseum. Our next question will come from Eugene Osorada from the Philippine Star. Tayo, Angeline. Po. Yes, you wrote the lyrics for the song Sana Sana. Can you give us a background or Yes, regarding po. sa story ng song Nung kanta. yung Sana Sana? Sa totoo lang po, malaki po ang kaalaman dito ni Sir Jonathan Manalo. Kasi nung medyo malapit na ho kaming matapos sa paggawa ng album, halos na i-record na ho namin lahat. Napansin ho namin na medyo kulang kami ng upbeat song. So, sabi ko sa kanya, Sir John, minsan po, may mga times talaga na kapag nag-release ako, may mga nasusulat po akong kanta, pero hindi ko alam kung okay ba yun. So yung sana-sana po, ginawa ko siya sa bahay, tanghaling tapat. Hindi ko naman po namalayan na parang, ang nasa isip ko nun, parang tinitinid lang ako dun sa tao ng isip ko. So, unti-unti po, nabuo yung sana-sana at binigay ko sa kanya. Siya po ang nagbigay ng music doon eh, kanta na yun sa akin. So, ayun po. Are you planning to pursue pa yung pagsusulat ng lyrics or even writing melodies? Opo naman. Actually, excited na po ako na mas madagdagan pa po yung mga kanta na may susulat ko. Pero sa ngayon, puro Tagalog muna. Kasi sumasagot ako ko sa English. Hindi ko makaya ng English eh. So siguro, lahat muna Tagalog hanggang magkaroon sa English. Halo yung kanta. Isang kanta, Tagalog and English. And lastly, yung title ng album is Higher Love. What is your concept ng Higher Love? Yung sa music? Higher Love po, nagaling po sa amin to ni Sir Jonathan din, yung title po ng album ko. Kaya naman po Higher Love kasi para sa akin, masasabi ko sa sarili ko na mas naging mature yung kaalaman ko sa buhay pag-ibig ko po. At alam ko na mas maraming makakarelate kasi dito eh, kasi alam naman natin ang bawat tao syempre. May kanya-kanyang pagmamahal sa buhay yan. So, feeling ko mas maraming makakarelate po. Thank you. And then, ang isang nakaka-relate, Angeline, no? Na in love din si Alan Policarpio from the Philippine Daily Inquirer. Pag-describe lang naman, parang anong kinaibahan
album mo na to sa mga nagawa mo na yan. Na ibang albums po. Yung first and second album ko po, kung mapapansin niyo, kasi medyo lahat ng kanta doon puro ballads. Yung second album ko po kasi, halos lahat yung ikinamit sa theme song ng ABS-CBN, kumanda sa ng ABS-CBN. So ngayon, yung ginagawa ko namin itong, pinaplano ko namin itong Higher Love ni Sir Jonathan, sabi ko sa kanya na gusto ko na may marinig na iba sa akin ng tao. Kasi alam naman natin na medyo hindi ako kumakanta ng mga upbeat songs. So, yun yung inilagay namin na number 1 at number 2 na kanta dun sa album. Para din po, mas mailabas ko siguro yung kakayahan ko pa sa pag-awit, sa iba't ibang klase ng kanta. So, pinaghalo-halo po namin. At yung iba doon, halos original songs po talaga na ginawa din po. May mga inspiration ba or mga lyrics ng mga kanta? Ay, napakarami. Napakarami pong inspirasyon sa mga kantang ito. Lalo na po yung kinanta ko kanina, yung nag-iisa lang. Siya po kasi yung gumawa nun eh. At yung sana-sana po, swerte na lang po talaga na naibigay din po sa akin yung kantang, yung sa The Legal Wife. So, isinama na rin po namin doon para po... Actually, kwento mo yung story ng CD. Meron siyang story na sunod-sunod yung... Para siya... Bakit po hindi kayo? Dapat kasi Sir Jonathan nandito eh. Dito ka na. Pero pa natin Sir Jonathan Manalo. Actually, pinaghirapan talaga namin ni Angeline yung album na to. Kasi unlike dun sa first two albums niya na parang collection of radio-friendly songs and collection of very well-sung ballads and love songs. Ito naman, yung Higher Love, talaga may istorya siya. Kumbaga, yung first track niya, nag-wish siya na sana, naghanap siya ng pag-ibig. Yung second track niya, sana, nag-hope siya, nakakita siya ng taong mamahalin niya. Tapos yung sumunod na song, nag-iisa lang, naging sila na. Tapos nagkaroon ng pagdududa, nasaktan, tapos naging unrequited yung love, nag-hope na magkabalikan muli sa babalikan muli. Tapos nangarap na sana'y bumalik yung dating na isang pag-ibig sa Bring Back the Times. Tapos, bandang huli, nag-decide siya na kapag minahal mo isang tao, kahit na anumang pinagdaanan nyo, mamahalin mo siya ng walang hanggan. Kaya yun yung nag-cap ng buong konsepto na hanggang kailan kita mamahalin. So pag pinakinggan niyo yung buong album, kompleto lahat ng emosyon ng pag-ibig, lahat ng pagdadaanan nyo, when you fall in love, at pag nasaktan ka, nagkaroon ng pagdududa, nagkaroon ng pangangaliwa. Oo, kumpleto lahat sa album na to. So hindi multi-dimensional yung mga damdamin ng pag-ibig na tinakil sa album na Higher Love. So yun. Kaya sana magustuhan ninyo kung pinakinggan. Sino po? Hindi tayo na yung totoo. Alam niyo ba talaga? Hindi ako kinutupo, kaya pag naririnig ko eh. Si Coco Martin. Si Angeline na makakasagot ko yan. Si Coco hindi naman ko nakaliwa kay Julia Montes. Naging sila lang. Hindi naman ko nakaliwa, naging sila lang siguro. Mag-ibigan po kami ng Coco ngayon. Miss Nolo Nolo. Hindi na po ako papalagay Miss Nolo Nolo. Miss Nolo Nolo, superstar na yun eh. Ganda ng tarapin ni Lorde. Po? Siguro po, yun talaga. Salamat. Angeline. Pwede mo kumain isang mic pa? Kakanta ka din, di ba? Angeline, sabi mo kanina, mag-focus na ngayon sa music. So, ano pa yung mga gusto mong parang dyan o yung mga kanta na gusto mong subukan ngayong taon? Ngayong taon, marami po, katulad ng mga R&B, pero gusto ko po kasi na makagawa ng isang R&B song na si Sir Jonathan susulat. So at least, kasi kay Sir Jonathan, mas kilala niya ako yung personalidad ko. So feeling ko, mas makaka-relate yung paggawa ng kanta doon sa pagkakakilala niya sa akin. So gusto ko po sana magkaroon ng R&B songs.